Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryo na nakatago sa loob ng maraming siglo sa pinakamaliit na bansa sa mundo? Ang Vatican ay isang lugar ng kapangyarihan at intriga kung saan iilan lamang ang nabibigyan ng access sa mga lihim na archive nito. Anong mga lihim ang nakatago sa mga koridor ng labyrinth at mga bunker sa ilalim ng lupa? Naniniwala ang ilan na ang Vatican ay nakipag-ugnayan sa mga extraterrestrial na sibilisasyon at ang mga sinaunang archive nito ay may hawak na susi sa isang nakatagong kasaysayan ng mga lihim na kapangyarihan, lipunan, at maging ang mga propesya ng apokaliptiko. Ngunit ano ang katotohanan? Samahan kami habang ginalugad namin ang kamangha-mangha at mahiwagang mundo ng Vatican at tuklasin kung anong mga lihim ang nasa loob ng mga pader nito. Ito ay isang paglalakbay na hindi mo gugustuhing palampasin. Maligayang pagdating sa bagong episode ng Kwentong Biblia. Ang Vatican ang pinakamaliit na bansa sa mundo, ngunit isa rin sa mga pinakamahiwaga. Isang bansa kung saan halos 1,000 tao lamang ang nakatira at walang kahit isang ospital. Ang Museo ng Batikano, ang Kapilya ng Sistine, ang mga silid ni Rafael, ang Basilika ni San Pedro, at ang nakamamanghang arkitektura ng isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa kasaysayan ng tao, ngunit ang pinakainteresante ay hindi ang nasa ibabaw, kundi ang nasa ilalim. Doon matatagpuan ang mga lihim na archive sa isang lugar na hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Ang mga archive ng Batikano ay kamangha-mangha. Ang mga ito ay ang tunay na labirinto ng mga pasilyo at mga sahig na puno ng mga libro, mga balumbon, at mga individual na papel. Tinatayang kung ang lahat ng nilalaman ng archive ay iaayos sa isang tuwid na linya, ito ay lalampas sa 80 kilometro. Mga sinaunang teksto, mga nawawalang dokumento, mga bagay, mahigit 200,000 manuskrito, isang kumpol ng mga mahigpit. Siyempre, tulad ng anumang iba pang lihim, mayroong iba't ibang mga teorya tungkol sa mga lihim na archive. Ang ilan ay naniniwala na ang Batikan ay may pakikipag-ugnayan sa mga matatalinong nilalang sa labas ng ating planeta at nakikipagtulungan sa kanila. Na sa mga sinaunang archive ay mayroong isang bahagyang kakaibang kwento, isang kasaysayan ng mga lihim na kapangyarihan, mga lipunan, at mga propesya ng apokaliptiko. Noong unang siglo pa lamang, sinimulan na ng simbahang Katoliko ang paggawa ng mga tala nito, at dahil ipinagkatiwala na ang mga ito sa mga unang tagapangasiwa, inako na nila ang pangako at responsibilidad na dalhin ang mga ito kahit saan. Dahil sa paglaganap ng relihiyon at mabilis na pag-iipon ng mga archive, napilitan ang simbahan na simulan ang pag-iimbak ng mga ito sa isang lugar at nagpasya na ito ang magiging tahanan ng Papa. Kaya kapag namatay ang isang Papa, maipagpapatuloy ng kanyang kahalili ang gawain ng kanyang mga ninuno. Noong 1404, inatake ang Vatican at napilitang umalis sa Roma si Pope Innocent Ikapito dahil mahigit 1,000 taon ng naka-archive na kasaysayan ang itinapon sa mga lansangan na parang ordinaryong basura. Dahil dito at sa ilang iba pang mga kaso kung saan nawala ang mahahalagang dokumento, nagpasya ang Vatican na kailangan nitong iimbak ang lahat sa isang ligtas at maayos na lugar. Opisyal na nagsimulang umiral ang archive noong 1612 noong panahon ni Pope Paul Ikalima. Ang pinakamatandang dokumentong kanyang nakolekta ay mula pa noong ika-8 siglo, kahit papaano ay iyon ang opisyal na pahayag. Malamang na mayroon ding mas matatandang teksto. Noong 1612, iniutos ni Pope Paul Ikalima na ang lahat ng archive ng simbahan ay itago sa isang lugar sa ilalim ng Vatican at mula noon ay opisyal na itong kilala bilang Archivum Secretum Apostolic. Mula noon, hindi na nito binago ang lokasyon nito. Ang archive ay mas mukhang isang kuta, isang bunker,
sa ilalim ng lupa kaysa isang aklatan. Iisa lamang ang pasukan, bagamat may mga pagdududa rin tungkol dito. Alam nating lahat ang tungkol sa napakalaking impluensya ng Vatican at ng Imperyong Romano sa paglipas ng mga taon at kung paano nila binago ang takbo ng kasaysayan. Dahil dito, sa mga lihim na archive ay hindi lamang ang kasaysayan ng simbahan, kundi pati na rin ng buong sangkatauhan. Sa makatuwid, natural lamang na lumitaw ang ilang mga teorya ng sabwatan. Unahin muna natin sa kung ano ang tunay na itinatago bilang itinatago sa archive ng Vatican. Maraming liham dito na isinulat ng iba't ibang individual sa kaukulang Romanong Papa noong panahong iyon. Iniingatan ng archive ang mga opisyal na utos ng mga papa, halimbawa, ang dokumento kung saan itiniwalag sa simbahan ng ereheng Aleman na si Martin Luther. Isa pang kawili-wili ay ang dokumento kung saan hinati ni Pope Alexander ika-6 ang mundo noong panahong iyon sa mga sona ng impluensya sa pagitan ng Espanya at Portugal. Malinaw na walang bago sa ilalim ng araw. Ang USSR at ang US ay hindi ang unang gustong hatiin ang mundo. Noong 2001, natagpuan ang Archives of the Knights Templar matapos mawala sa loob ng maraming taon. Isang mahaba, halos 60 metrong balumbon na may mga detalye tungkol sa proseso ng 1,307 laban sa mga kabalyero ng Templar sa pagtatapos ng ika-13 siglo nang ang orden ng Templar ay nasa kapangyarihan nito noong sila ay nasa buong Europa. Sila ay kinasuhan para sa mga krimen, hinatulan, malinaw na sinunog at pinatay, ngunit ang mga dokumento sa Vatican ay ganap na nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng mga Templar at ng Papa noong panahong iyon. Isa pang katulad na sulat kamay na teksto ang naglalaman ng impormasyon tungkol sa proseso laban kay Galileo Galilei mula 1633 kung saan siya ay inakusahan dahil inaangkin niya na ang daigdig ay umiikot sa araw at hindi kabaliktaran, gaya ng iniisip ng lahat. Ang isang kawili-wiling dokumento ay ang doktrina ng Immaculate Conception ng Birheng Maria na isinulat noong 1854. Gayon din, ang liham ni Michelangelo kay Pope Julius II kung saan hiniling niya na mabayaran para sa gawain ng Sistine Chapel. Mga liham mula kina Haring Henry VII, Abraham Lincoln at Jefferson Davis. Sunod, ang talaangkanan ni Jesus. Alam natin na ang mga teksto sa Biblia ay minanipula. Hindi nito wastong isinasalaysay ang kwento ni Jesus sa mundo. Ang katotohanan ay ibang-iba at alam ito ng Vatican ng detalyado. Ayon sa maraming mananaliksik at historiador, ang mga dokumento tungkol sa totoong buhay ni Jesus ay itinatago sa Roma. Ngunit tahimik ang simbahan tungkol sa mga ito at hindi kailanman iaanunsyo ang mga ito dahil ang tunay na pagbabala ay nagpapahiwatig ng mga itinatag na pananaw ng mga tao. Ang totoo ay tahimik ang Vatican tungkol sa halos buong buhay ni Jesus hanggang sa kanyang pagkumpleto ng edad na 30. Ang mga mananaliksik at manunulat na si Dan Brown ay nag-iisip na si Jesus ay may asawa at mga anak. May mga dokumentong magagamit para dito, ngunit hindi ito maginhawang ipakita ang mga ito. Ilalantad nila ang simbahan, libu-libong mga lingkod nito, at sa huli ay kukwestiyonin ang pangangailangan para sa isang papa. Ang mga skeptiko ay 100% sigurado na walang higit pa sa kinakatawan ng Vatican. Nagtalo ang mga kaibigan na ang pangalan mismo ay hindi na isalin ng tama. Ang salitang Latin na sekreto ay nangangahulugang pribado at naniniwala sila na tulad ng ibang organisasyon sa kanilang mga archive ay nagtatago lamang sila ng mga personal na liham ng mga papa at mga personal na dokumento tungkol sa simbahan. Labis ang interes ng Vatican dito, kaya't kahit noong 2019 ay opisyal na nilang binago
ang pangalan ng mga archive mula sa mga lihim na archives ng Vatican patungo sa mga Vatican Apostolic Archive. May isang problema lang, sa kabila ng pagbabago ng pangalan, nananatiling lihim ang mga archive. Sino at paano makaka-access sa mga archive ng Vatican? Sa loob ng maraming mga siglo, halos walang sino man ang may access sa mga ito maliban sa Papa mismo. Noong 1881 lamang binigyan ni Pope Leo XIII ng limitadong access ang mga kayamanang ito ng impormasyon. Upang makapasok sa mga archive, dapat ay isang kilalang iskolar na inaprubahan ng banal na autoridad ng Vatican. Ang proseso ay maaaring tumagal ng maraming taon kahit para sa mga aprobadong siyentipiko. Mayroong ilang iba pang mga balakid. Dapat nilang malinaw na sabihin kung ano ang kanilang hinahanap sa malawak na koleksyon na ito. Hindi sila pinapayagang basta-basta maglibot. Sabihin nating ikaw ay isang mananaliksik at ang iyong sulat ay naaprubahan para makapasok. Nakapasa ka sa seguridad at pumasok. Okay, pero ngayon bawal kang humawak ng kahit ano hanggat walang dumating at nagsasabi sa iyo na pwede kang tumingin sa maximum na 3 folder kada araw na hindi nakaayos sa anumang paraan at literal na itatapon ka sa gitna ng kawalan. Ibig sabihin, aabuti ng maraming taon bago makahanap ng mahalagang bagay ang ilan sa mga mananaliksik na ito. At kahit na matagpuan nila ito, lumalabas na hinihiling ng simbahan na ipakita ang lahat ng matutuklasan. At ang simbahan ang magpapasya kung magagamit ba ito ng mananaliksik na sa madaling salita, alam mo na ang ibig sabihin nito. Ang kanilang ipinakita ay malayo sa kanilang sinabing ipapakita. Lumalabas na mahigpit na itinatago ng Vatican ang mga lihim nito anuman ang mangyari. Sino ang handang magbunyag ng mga ito o anong panahon sa kasaysayan ito nangyari? Nagdudulot ito ng tanong, ano pa ang nananatiling nakatago? Ang mga teorya na ang mga archive ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa tunay na pag-iral ng ilang mga mitikal na relihiyosong artifact tulad ng banal na Grail at ng kaban, ang krus ni Kristo, ang korona ng mga tinik at iba pa. Naniniwala ang iba na sa isang lugar ay nakatago ang orihinal na kopya ng sulat sa pagitan ni San Pablo at ng Romanong emperador na si Nero na naglalaman ng patunay ng pag-iral ni Hesukristo. Ngunit kung mayroong ganoong dokumento, bakit ito itinatago ng lihim? Sa kabaligtaran, naniniwala ang ilan na ang archive ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapakita na si Kristo ay hindi kailanman umiral. Noong 1750, natagpuan ng mga arkeologo ang isang bansa upang itago sa libingan ni Solomon sa Jerusalem. Isinulat ito sa Hebreo o Aramaic, ngunit lumabas na ito ay isang kopya ng isang mas lumang bersyon, marahil mula noong ika-13 siglo o mas maaga pa. Ngunit ang kawili-wiling bagay ay ngayon kung kailan ito naisulat. Ngunit ang nilalaman mismo ng libro sa loob ng detalyadong mga tagubilin kung paano gumawa ng mga mahiwagang anting-anting, kung paano ipatawag ang mga demonyo at maging ang diablo mismo. Ang libro ay nakilala bilang Grand Grimoire dahil ayon sa Vatican ay pagmamay-ari nila ito at ito ay nakaimbak sa mga archive. Ayon sa ilan sa kaibuturan ng Vatican Secrets, mayroong isang propesiya na nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Hindi lamang ito isang teorya, ito ay isang katotohanan at pinilit pa ang simbahan na magsalita tungkol dito. Ngunit walang sigurado kung sapat ang kanyang pangako. Ito ang kwento ng mga lihim ng Fatima. Noong 1970, 3 batang Portuges ang nakatanggap ng mga nakakatakot at mahiwagang propesya at maraming pangitain ng Birheng Maria na ang isa ay lumitaw sa harap ng libu-libong tao. Ayon sa pahayag mula sa Vatican, nakita ng ikatlong bata ang isang lungsod na ganap na nawasak at maraming bangkay sa mga lansangan at umakyat ang Papa sa pinakamataas na burol sa lugar at nanalangin bago pinatay.
Ang sinasabing pagbubunyag ng sekretong ito ay malinaw na nabigong palamigin ang mga alalahanin ng mundo habang patuloy na sinasabi ng lahat na hindi ito ang buong katotohanan at nakita talaga ng mga bata ang pagdating ng Antikristo. Minsan, sinabi ng pugad ni Charles Boulder na ang pinakadakilang panlilinlang na ginawa ng Diablo ay ang pagkumbinsi sa mundo na hindi siya umiiral. Ang isa pang nakakatakot na sikreto na nakatago sa The Archives of the Vatican ay si Satanas. Ito ay talagang buhay at maayos at nabubuhay dito sa Earth at higit pa rito, gumagala siya sa mga pasilyo ng mismong Vatican. Personal na nagsagawa si Pope John Paul II ng 3 exorcism sa panahon ng kanyang panunungkulan at pinalalawak ni Pope Benedict XVI ang hanay ng mga ekstremista na sinusuportahan ng mga Katoliko sa buong mundo. Sa katunayan, sinabi ng mga punong exorcist na personal niyang pinalayas ang mahigit 300 demonyo bawat taon mula sa kanyang opisina sa Vatican. At mayroong 350 exorcist na nagtatrabaho sa pangalan ng simbahang Katoliko lamang sa Italia. Tinuturuan din ni Amors ang mga obispo kung paano makilala ang mga posisyong saturniko at sakit sa psikolohikal na binabanggit na ang mga may relegation na inaatake ng isang demonyo ay may matinding pagkamuhi sa mga sagradong bagay. Tulad ng sa mga pelikula, may alamat na itinatago rin ng Vatican ang mga dokumento para sa pagkakaroon ng isang babae papa. Nang mamatay si Papa Leo, isang babae ang napili upang pumalit sa kanya, ngunit sa isang kondisyon na siya ay nagbihis bilang isang lalaki at ginamit ang pangalang John Angelicus. Sumulat siya ng halos 2 taon, ngunit kalaunan ay nakuhanan ng mga naksya at pagkatapos ay mabilis na tinapos ang kanyang karera. Ilang mga painting sa paligid ang altar sa St. Peter's Cathedral ay nagpapakita ng isang babae na nakasuot ng korona ng Papa at si John Lawrence Bernardini kahit na lumikha ng isang eskultura na may mukha ng isang babae sa dibdib ng isang mataas na pari, sapat na ebidensya upang gawing isang sabwatan at katotohanan ang alamat. Noong 1972, isang artikulo sa pahayagan sa Italia ang lumabas na yumanig sa mundo. Sa wakas, sinabi nito na isang makinang kumukuha ng litrato sa nakaraan ang naimbento. Sinabi ni Cernetti na ginamit niya ang chronovisor at nakita niya ang mga huling araw ni Jesus si Kristo at nagawa pang kuna ng litrato ang larawang ipinalabas sa TV. Ang aparato ay katulad sa telebisyon, maliban na maaari mong panoorin ang nakaraan at marinig ang mga pangyayari na nangyari sa paglipas ng mga siglo. Anuman ang katotohanan o hindi, hindi natin malalaman, ngunit ang mga bagay ay tiyak nagiging mas kawili-wili. Noong 1988, sa panahon ng pagpapanumbalik ng Vatican Library, natagpuan ang mga kakaibang bungo na parang dayuhan. Libo-libong-libo sa buong mundo ang tumuturo sa ideya na itinatago ng mga archive ng Vatican ang ebidensya ng mga extraterrestrial na sibilisasyon. Alam nating lahat alam kung paano tinatrato ng simbahan kahit ang pag-iisip ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga entidad. Ngunit noong 1978, pinaalalahanan ni Kardinal Conrado Balducci ang lahat. Huwag kalimutan ang isang piraso mula sa bagong tipan kung saan tinutukoy ni San Pablo si Kristo hindi lamang bilang hari ng mundo kundi bilang hari ng sansinukob. Habang nagpapatuloy siya, tumatakbo ito na ang lahat ng nasa sansinukob, kabilang ang mga extraterrestrial, ay nasa ugnayan sa Diyos. Ano ang alam ni Balducci at ng Vatican tungkol sa sansinukob na hindi natin? Noong 2009, ginanap ng Vatican ang unang international conference nito sa astrobiology. Pinagsama-sama ang mga siyentipiko mula sa buong mundo upang talakayin ang buhay sa labas ng lupa. Gaya ng sinabi ng maalamat, ang astronaut ng US na isa sa unang 7 ipinadala sa kalawakan na si Gordon Cooper,
Kung gusto mong malaman tungkol sa mga alien at little green men, makipag-ugnayan sa Vatican, mayroon silang obserbatoryo sa Arizona na gumagawa sa katunayan. Kahit ang huling papa ay nagsabi na handa na siyang tumanggap ng mga alien at sino tayo para isara ang pinto. Ang kawili-wiling katotohanan ay gumagamit sila ng isang napakalakas na teleskopyo upang galugarin ang kosmos na may pangalang Lucifer. Tama, naghahanap ng Vatican ng mga alien gamit ang teleskopyo na tinatawag na Lucifer. At ano ang alam nila tungkol sa kanila na hindi natin alam? Para sa dyablo, para sa ating nakaraan, ano man ito, malamang na nakatago ito ng malalim sa loob ng kanilang mahigpit na binabantayang sikreto ng mga archive at maaaring hindi natin talaga malaman. Maraming salamat sa panonood ng isa pang episode ng Kwentong Biblia. Yumuyuko kami sa harap mo at nagpapasalamat. Panatilihing bukas ang iyong mga isipan at hanggang sa muli nating pagkikita.